John 3:10. Dito nahahayag. Ayan. Alin? Ang mga anak ng Diyos. Ano pa? At mga anak ng Diablo. O, ayan ang talata. Napakalinaw niya. Hindi lahat anak ng Diyos. Sinasabi kasi ng iba, bakit? Anak din naman kami ng Diyos, ha? Hey, pag hindi ka nga gumagawa Brad ng hindi maganda, dito ka nakabilang. Sorry. Pero kung gumagawa ka ng maganda, dito ka. Yun ang pinapakita dyan, hindi po ba? Dito nahahayag, dito daw ipinakikita ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran, hindi sa Diyos. Katwiran, yung righteousness, hindi ka gumagawa, di ba? Hindi ka sa Diyos. Niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Hala, sa Bible pala, mas kinukonsider ng Diyos yung kapatid mo sa pananampalataya kesa sa kapatid mo sa laman na hindi sumasampalataya. Eh, sino mahal natin? Yung kapatid natin sa laman na hindi sumasampalataya. Bakit ay kapatid ko to? Eh, sa Bible, hindi gano'n. Kita mo na? Ano pinapahalagahan dito? Yung umiibig sa kanyang kapatid. Kapatid saan? Sa pananampalataya. Kaya nga, may obligasyon tayo na yung ating mga magulang, kapatid, dalhin kay Jesus Christ. Di po ba? Obligasyon natin yung pangangaral, hindi lang sa amin. Bakit? Para maiiwas natin sa kaparusahan yung mga nandito na nagsisimbolize sa weeds, mga damo. Ano? This is how we know who the children of God are and the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God. Nor is anyone who does not love his brother. Yan ang katotohanan. Ano yung utos sa atin? Love one another. That said the Savior. Diba yun ang utos? Na kayo mga kaibigan. Diba sabing gano'n? Matthew 13:39. Ang kaaway na naghahasik ng damo ay walang iba. Tama? Kundi ang Diablo. Siya yung nagsama ng damo dun sa taliman. Tumubo ang palay, tumubo ang damo, ayan, nagtubuan na rito, nagkasala. Ayan, magkasama sa madaling salita, masama at mabuti. Eh ano yun? Mundo. Yung planet Earth. Diba, nandito tayo lahat, kasama natin ng mga, diba, saan mo makikita? Kung saan-saan. Mga masasamang ugali. Mga walang pagkakilala sa Diyos. Ang panahon ng pag-aani. Ayan. Ano yun? Yung Judgment Day. Judgment Day. Ano yung tinutukoy dyan? Ay ang katapusan ng daigdig. Ayan. Dahil dyan. End of the world. Ito pala yung anihan na tinatawag. Paghihiwa-hiwalayin yung mabubuti, yung palay, at yung masasama. Yung mga damo. Ang mga tagapag-ani, yung gagapas. Sino? Angel. Galing ng Bible, di ba? And the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age. And the harvesters are angels. May naalala kayo dito na nagagapas doon sa Revelation? Kalimutan nyo na agad. Ito, di ba? Yung tatlong anghel sa 14:6. Ito yung reenactment dun eh. Sa Revelation. Nakita ko rin ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Yung mga mabubutit masasama, pinangaralan din kayo ng tinatawag na salita ng Diyos. Good and bad. Yung mga masasama, hindi pwede sabihin, hindi naman namin narinig yan eh. Hindi. Ayan o. Dala ang walang hanggang magandang balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, bansa, lipi, wika, at bayan. Hindi ko alam yan kasi Amerikano ko eh. Hindi ko alam kasi Chinese ako. Hindi gano'n. Ipinahayag ang balita sa buong mundo. Then I saw another angel flying in the midst of the heaven, having the everlasting gospel. Di ba ganyan yun? Tinalakay natin sa Revelation. Nagpapakita ito ng pagsasadula, reenactment, no, na gumagapas.
Pero ang tinutukoy dyan, yung mga tao, pagdating ng end of the world, hahatulan ng Diyos. Yun ang simbolo niyan. Ang ilustrasyon niyan, 14:7. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at luwalhatiin ninyo siya. Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Ano yun? Judgment Day. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. He said in a loud voice, fear God and give Him glory. Because the hour of His judgment, has come. Worship Him who made the heavens, the earth, the sea, and the spring of water. Ito na yung pag-aani sa 14:14. Tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao. May suot na korona ng ginto at may hawak ng isang matalim na karit. Ang angel. Then I looked, and behold, a white cloud, and sitting on the cloud was one like a son of man, having a golden crown on his head and a sharp sickle in his hand. Isa pang anghel na lumabas mula sa templo at nagsalita ng malakas na nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinog na ang aanihin sa lupa. Ito na, judgment day na. Sa madaling salita, end of the world na. O paghiwa-hiwalayin mo yan, gapasin mo na yan masasama, putulin na yan, kalusin na, tapusin na, sabi ni FPJ, kapag puno na ang salot. Magaling nyo. Yun yung ipinapakita dyan. And another angel came out of the temple crying out with a loud voice to him who sat on the cloud, put in your sickle and reap. For the hour to reap has come because the harvest of the earth is ripe. Hinog na kayo sa kasamaan. Sobra-sobra na kayo. Nagtakda ang Diyos ng isang araw na paghuhukom sa lahat. Ano po? Sino makakasiwa dyan? Si Jesus Christ. Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at hinapis niya ang aanihin sa lupa. Nagre-reenactment siya. Ganito oh. Pinapakita niya yung pagsasadula nung nasa Revelation na yun. So, he who was seated on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. At isa pang anghel ang nakita ko lumabas mula sa templo sa langit, may hawak din itong matalim na karit. Yung mga karit dyan, yun nga yung mga pinapakita na gagapasin na. Then another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. Lumabas naman mula sa dambana ng isa pang anghel, siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, gamitin mo na ang iyong karit. Anihin mo na ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na ang mga ito. Ano yung ubas dyan ulit? Sa ating pag-aaral. Yung grapes dyan, di ba ito yung mga kings? Di ba? Yan yun. Kasi bakit grapes? Yung nakasuot ng kulay violet. Di ba yan yun? Yung mga si Pilato na yan. Yung mga si Caiaphas. Yan, yung nasa, yan ang salarin sa high priest na yan na nagpudyok sa mga tao para ipako si Jesus. Yan yung mga nakasuot ng violet. Ang tinutukoy dito, tapusin mo na yan, yung mga kings na yan, ang mga nakasuot na yan. Ano? Mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa sapagkat hinog na ang mga ito. Ibig sabihin, o-over na kayo sa kasamaan. Dapat na kayong alisin. Still another angel who had charge of the fire came from the altar and called in a loud voice to him who had the sharp sickle. Take your sharp sickle and gather the clusters of grapes from the earth's vine because its grapes are ripe. Ayan o, yung kumpol, cluster ng masasama kung sino-sino mga hari yan. Siguro si Nero, sino pa yung mga nakalagay doon ng mga binasa natin. Ano ho? Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yan, nagsisimbolize siya sa kulay violet. Yung mga grapes. 14:19, kaya't ginamit ng anghel ng kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagi sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. May pinagdaran. Yung tinatawag doon na matinding puot ng Diyos, alam na natin kung saan yung dinala, doon sa naglalagablab na apoy. And the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast into the great winepress of the wrath of God. Diba? Ang sabi doon kanina, titipunin yung damo, dadalhin doon sa sigaan. Sisilaban. So parang ganito din yung nangyayari. Ayon sa Matthew 13:40, ito, kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. So,